Ang magandang babaeng ito na nagngangalang Shirajiko ay isang tunay na perv. Sa sandaling uminom siya ng alak, siya ay magiging isang babaeng agresibo na baliw na nahuhumaling sa amoy ng lalaking bida na si Hayato. Minsan, pinipilit pa niya si Hayato na makipagtalik sa kanya. Sa totoo lang, may 4 pang karakter tulad ni Shirajiko sa anime na ito. Lahat sila ay magagandang babae na may mga hot figure. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon na pagdadala sa purong lalaki na bida sa pagsasama sa 5 babaeng ito, ano ang mangyayari sa pagitan nila? I-like ang video na ito at tingnan natin ang buhay harem ni Hayato. Nagsimula ang kwento nang makatanggap si Hayato ng balita tungkol sa pagkamatay ng kanyang lola na si Sachiko at bumalik sa kanyang bayan, kung saan nagulat siya nang makita ang 5 magagandang babae na nakatira sa kanyang bahay. Nakakahiya, hindi sinasadyang nakita ni Hayato ang kanilang mga intimate parts, dahilan upang mapagkamalan siyang pervert na magnanakaw ng mga babae. Nagmamadaling ipinaliwanag ni Hayato na siya ay apo ni Sachiko at kinwestiyon ang kanilang pinagmulan. Pagkatapos ng pag-uusap, nalaman ni Hayato na ang mga babae ay mga part-time na empleyado na tinanggap ni Sachiko para sa kafe. Dahil wala silang mapupuntahan, pinayagan sila ng mabait na lola na manatili sa mga ekstrang silid sa bahay na ito, at bilang kapalit, tinatrato ng mga batang babae si Sachiko bilang kanilang lola, maging ang namamahala sa libing nito. Gayunpaman, bilang tunay na apo ni Sachiko, 3 taon na siyang hindi nakabalik pagkatapos ng pagtatalo. Ang akusasyon ng mga batang babae ay nagkasala sa kanya, ngunit gayunpaman, balak niyang gawing parking lot ang bahay na ito, at gusto niyang umalis sila sa lalong madaling panahon. Upang hindi mawala ang kanilang tahanan, nagpa siya ang mga batang babae na magtakda ng isang honey trap kay Hayato. Si Oka ang unang babaeng sumubok. Sinadya niyang magbihis bilang kasambahay at naghahanda ng fried chicken para kay Hayato. Pero grabe ang skills niya sa pagluluto kaya kinukutsa siya ni Hayato. Ang susunod na babae ay pinangalan ng Ami. Nagbihis siya ng napaka-sexy at niyaya si Hayato na sumama sa isang night run. Gayunpaman, ayaw ni Hayato sa kanyang kasuotan at tahasan siyang tinanggihan. Matapos ang 2 magkasunod na pagkabigo, nagpa siya ang mga batang babae na i-relax muna ang kanyang pagbabantay. Tigtas na nakapaligo si Hayato, at pagkatapos nito, nakita niya ang isang batang babae na si Akane na naninigarilyo sa kafe. Si Akane ay isang freelancer, at nagsusulat siya ng mga kanta tuwing gabi dito. Pinaalalahanan siya ni Hayato na huwag manigarilyo, na nagparamdam kay Akane na hindi siya nakakainis gaya ng iniisip. Habang si Hayato ay naghahanda sa pagtulog, lumitaw ang isa pang batang babae, si Shirajiko. Siya ay tila lasing at nagiging labis na may pagnanasa, na pumasok sa silid ni Hayato at sinusubukang makipagtalik sa kanya. Ito ang unang pagkakataon na nakipag-close at personal si Hayato sa isang babae, sobrang nahihiya siya. Sa panahong ito, isang batang babae na nagngangalang Riho ang nagtatago sa pintuan, sinusubukang kunan sila ng litrato bilang mga pagbabanta. Noon pa lang, napagkamalan ni Ami na gusto ni Hayato na pilitin si Shirajiko na magkaroon ng karagdagang intimacy. Ayaw niyang magsakripisyo ng sobra si Shirajiko at nagmamadaling pinigilan sila. Dahil sunod-sunod na nabigo ang mga plano ng mga babae, nagdala si Hayato ng mga profesional para give-in ang bahay. Ito ay isang malaking bahay, bahagyang para sa kafe at ang iba ay para sa paninirahan. Nang maalis na ang sign ng kafe, biglang naisip ni Hayato ang sinabi sa kanya ni Sachiko. Ang pangalan ng kafe ay Familia, na ang ibig sabihin ay pamilya sa Espanyol, at ang mga bisitang pumupunta sa kafe ay lahat ng kanilang mga pamilya. Naantig si Hayato, at nagpas siyang hayaan ang karatula bilang parangal kay Sachiko. Napansin ni Akane ang pagbabago kay Hayato, nagmamadaling hiniling kay Oka na ipaghanda siya ng sinangag. Ito ang pagkain na itinuro ni Sachiko kay Oka, at nais ipaalala ni Akane kay Hayato ang pagmamahal ni Sachiko sa kanya. Ito ay gumagana ng maayos. Habang kumakain ng sinangag, naalala ni Hayato ang isang nakaraan na may kaugnayan sa kafe. Matapos ang hindi inaasahang pagkamatay ng kanyang mga magulang, nanghiram si Sachiko ng pera para buksan ang kafe upang palakihin si Hayato. Mula sa murang edad, nangako si Hayato na bibigyan niya si Sachiko ng mas magandang buhay. Nag-aral siyang mabuti at matagumpay na natanggap sa Universidad ng Tokyo, ang numero 1 sa Japan. Sa kasamaang palad, bago pa siya kumita ng sapat, pumanaw na si Sachiko. Pagkatapos kumain, nalaman ni Hayato sa pamamagitan ng pakikipag-usap kay Oka na mapayapang yumao si Sachiko sa kanila. Nang marinig ito, muling naalala ni Hayato ang maraming alaala tungkol sa kafe. Sa huli, nagpasya siyang magpahinga ng 1 taon sa paaralan at muling buksan ang kafe. Kaya naman, opisyal na nagsimula ang pagsasama ni Hayato at ng mga magagandang babae, na sa una ay hindi masyadong kasiya-siya, dahil bukod sa ipinagbawal na isabit ang kanyang mga damit malapit sa underwear ng mga babae, madalas siyang naaabala habang naliligo. Ang tanging sandali lang na nagpapasaya kay Hayato ay kapag sabay silang kumakain. Ito ang kasunduan ni Sachiko sa mga babae. Anuman ang hindi kanais-nais na mangyari, dapat silang palaging nagtitipon kapag kumakain.
Bago opisyal na magbukas ang kafe, nag-organisa si Hayato ng drill. Si Shirajiko ang gumaganap bilang clerk. Si Hayato ang gumagawa ng kape, at ang iba ay nagsisilbing customer. Confident si Hayato sa sarili, pero hindi talaga masarap ang kape na ginagawa niya. Si Akane ang pinakamagaling na coffee maker sa kanila, dahil si Sachiko ang nagturo sa kanya na magtimpla ng kape. Matapos matikman ang kape na ginawa ni Akane, nagpasya si Hayato na matuto ng mga diskarte sa paggawa ng kape mula sa kanya. Pagkatapos nito, inanunsyo ni Hayato at Riho ang muling pagbubukas ng kafe sa kanilang mga kapitbahay. Sa pag-iisip na hindi tapat ang ugali ni Hayato, nag-aalok si Riho na tumulong sa pakikipag-usap sa mga kapitbahay. Sa tulong niya, lahat ng mga kapitbahay ay nagpapahayag ng kanilang pagpayag na subukan ang kanilang kape. Ngunit sa panahon ng proseso, ang mapagmataas na saloobin ni Hayato ay nakagalit kay Riho, na pagkatapos ay binalaan siya na maging mabait at matyaga sa kanilang mga customer, kung hindi, ang kafe ay hindi kailanman tatanggapin. Napagtanto ni Hayato ang kanyang pagkakamali at nagpasya na makipag-usap muli sa kanyang mga kapitbahay. Sa proseso ng pakikisama sa mga batang babae, si Hayato ay nakatagpo ng isang napakahirap na problema. Si Oka ay mahilig maglaba, habang ang ugali ni Hayato na maglagay ng mga medyas at damit para sa paglalaba ay nagdudulot ng sama ng loob ni Oka, at madalas silang nag-aaway tungkol dito. Ayaw ni Riho na makita ng mga customer na nag-aaway sila sa lahat ng oras kapag opisyal ng bukas ang kafe, kaya sinubukan niyang hikayatin si Hayato na gumawa ng kompromiso. Ayaw din ni Hayato na bigyan ng masamang impresyon ang mga customer, kaya nagpasya siyang makipagkasundo kay Oka sa pamamagitan ng pagpuri sa kanya. Gayunpaman, nang mapansin ni Oka ang kakaibang ekspresyon ni Hayato, napagkamalan niyang kinukutsa siya nito at mas nagalit. Napakagulo ni Hayato at walang ideya kung paano pagaanan ang mating na relasyon. Hanggang sa isang gabi nang makita ni Hayato si Oka na sumubok ng uniforme ng kafe, at purihin ang damit ng maid na may parehong kakaibang ekspresyon, hindi inaasahang naging napakasaya ni Oka. Isa pala siyang fashion design student, at ang maid outfit na ito ay kanyang gawa. Narinig niya mula kay Sachiko na si Hayato ay isang lalaking hindi nagsisinungaling, kaya natutuwa siyang malaman na kinikilala ni Hayato ang kanyang disenyo. Isang araw bago ang pagbubukas ng kafe, binayaran ni Hayato ang mga babae sa sweldo noong nakaraang buwan bilang kapalit ni Sachiko. Ang pera ay mula sa mga kita na kanyang nakuha mula sa mga stock na hawak niya mula noong high school. Sa pagtanggap ng kanilang mga sweldo, lahat ng mga batang babae ay nagpapasalamat sa kanya. Habang sinusubukan ni Hayato na magsanay sa paggawa ng kape, ang kanyang telepono at computer ay naaksidente. Mahilig sa sports si Ami. Habang naghahain ng tsaa at may hawak na dumbbells, aksidente niyang nabasag ang cellphone at computer ni Hayato. Ang masaklap pa, malapit nang malugi ang kumpanyang binilihan ni Hayato ng kanyang mga stock, at namiss niya ang pagbenta ng stock dahil sa computer failure. Sa huli, nawala lahat ni Hayato ang kanyang revolving fund at maaari lamang niyang ipin ang kanyang pag-asa na kumita ng pera sa kafe. Sa wakas ay araw na ng pagbubukas, at parehong tinanggap ang uniforme at lasa ng kape. Desidido si Hayato na patakbuhin ng maayos ang kafe, kaya nang dumating ang dating pinagkakautangan para kutsain siya, pilit pa rin niyang tinitiis. Ngunit hindi niya matiis ang lalaki na nanliligalig sa mga babae, kaya itinaboy siya. Ang katarungang pag-uugali na ito ay nakakakuha sa kanya ng pabor ng lahat ng mga batang babae. Ang pagpapatakbo ng isang kafe ay hindi madali. Pagkatapos ng mga araw ng pagbubukas, paunti-unti ang mga customer na dumarating. Upang mapataas ang turnover, nagpasya si Hayato na lumahok sa pagdiriwang ng Sakura sa pamamagitan ng pag-set up ng isang stall sa katapusan ng linggo. Isinasaalang-alang na maraming magtitinda sa pagdiriwang, dapat silang bumuo ng mga bagong produkto upang makaakit ng mga tao. Si Shirajiko ang pinakamahusay na chef sa lahat, at sinusubukan niyang gumawa ng cookies na lasa ng alak. Bagamat walang masyadong alak sa cookies, nalalasing pa rin siya habang tinitikman ito. Dahil nabighani sa amoy ni Hayato, niyakap siya ng mahigpit ni Shirajiko, na gustong magkaroon ng mas matalik na pakikipag-ugnayan sa kanya. Sa kabutihang palad, napansin ni Riho ang kalagayan ni Shirajiko at nagmamadaling pinigilan siya. Dahil sa aksidenteng ito, naputol ang bagong recipe ni Hayato. Para matulungan si Hayato, inilabas ni Akane ang cookie recipe nila ni Sachiko. Sa katapusan ng linggo, dinadala ni Hayato sina Ami at Oka sa pagdiriwang ng Sakura, kung saan nakatagpo sila ng 3 gangster na sinusubukang guluhin si Oka. Sa kabutihang palad, ang mga nagtitinda sa paligid ay pawang mga kaibigan ni Sachiko, at sila ay tumulong sa pagkubkob, na nagpapalayas sa mga gangster. Ngunit hindi pa tapos ang krisis. Ang mga gangster ay nakaramdam ng labis na kahihiyan at palihim na bumalik upang basagin ang kanilang mga stall. Ayaw ni Hayato na yumuko sa mga gangster, na nag-iisip ng ibang ideya. Nakipagtulungan siya kay Oka para mag-transform ng food cart, at pagkatapos ay hiniling kay Riho na mag-post sa mga social platform na magbebenta sila ng kape sa isang mobile cart. Gayon din, isinasaalang-alang niya ang isyu ng inventaryo.
Kaya't nang naubos na ang coffee beans at cookies sa cart, si Ami, na magaling sa sports, ay nag-aayos sa kafe. Sa huli, sa programa ni Hayato, nakakuha sila ng mataas na turnover. Sa pag-uwi, muli nilang nakasalubong ang tatlong gangster. Alam na alam ni Hayato ang batas, at mas mabuti para sa kanila na huwag magsimula ng pag-atake. Kaya't sinasadya niyang magpakita ng kahinaan at hinayaan ang mga gangster na suntukin siya, at pagkatapos ay hiniling niya kay Ami na turuan ang mga gangster ng isang mahirap na aralin, na itinuturing na isang lehitimong depensa. Gayun din, para mapigilan ang mga gangster na patuloy na mangharas sa kanila, ni-record ni Hayato ang buong proseso gamit ang kanyang mobile phone. Namangha si Oka sa masusing plano ni Hayato, at nang sabihin niyang ayaw niya lang nabasagin ng mga gangster na iyon ang coffee cart na ginawa niya, naantig siya. Ang kanilang promosyon sa pagdiriwang ng Sakura ay nakakatulong sa negosyo ng kafe na patuloy na lumago. Si Ryo ay labis na nag-aalala tungkol dito, at kahit na kailangan niyang pumasok sa paaralan, babalik siya ng maaga upang bantayan ang kafe. Nang gabing iyon, natuklasan ni Hayato na nagpupuyat si Ryo sa pagsasaliksik sa plano sa marketing ng kafe. Nagtataka siya kung bakit siya nagsisikap ng husto, at nalaman na nagpapasalamat si Ryo kay Sachiko sa pagtulong sa kanya, at gusto niyang protektahan ang kafe para kay Sachiko. Hiniling ni Hayato kay Ryo na huwag magmadali, at ang kanyang kalusugan ang pinakamahalagang bagay. Bilang manager ng kafe, siya ang mananagot sa pag-promote nito at pag-aalaga sa mga tauhan. Gusto niyang gumugol siya ng mas maraming oras at lakas sa kung ano ang gusto niya kaysa sa kafe lang. Si Ryo ay labis na humanga sa kanyang mga salita. Sa tingin niya ay mas maaasahan si Hayato kaysa dati at nagpasya siyang umasa sa kanya. Ang sumusunod na kwento ay tungkol kay Akane na mahilig sa musika. Isa siyang gitarista at lead singer ng banda, kaya sa kanyang mga araw na walang pasok, sumasali siya sa iba't ibang pagtatanghal. Kakaiba, itinago ni Akane ang pangalan ng banda niya para hindi pumunta ang mga kaibigan niya sa kafe, sa mga pagtatanghal. Ang mga batang babae ay napaka-curious tungkol sa kanyang trabaho, at si Ryo ay nag-isip pa nga na maaaring may ginagawa siyang hindi tama. Habang bumibili si Hayato ng mga sangkap sa lungsod, narinig niya ang mga dumadaan na nag-uusap tungkol sa isang lead singer ng banda na nagngangalang Akane. Na-curious si Hayato sa kanilang pag-uusap at napagdesisyonan niyang tingnan kung si Akane ba yon. Pagdating niya sa eksena, nakita niya talaga si Akane na kumakanta sa entablado, humahanga sa kanyang musika. Pagkatapos ng palabas, tinawag ni Hayato si Akane, na nabigla at nahihiya. Hiniling niya kay Hayato na ilihim ito, dahil hindi pa siya handang sabihin sa iba ang tungkol dito bago siya sumikat. Iginagalang ni Hayato ang mga ideya ni Akane at pinagbigyan ang kanyang kahilingan. Inihayag din niya ang kanyang paghanga para sa kanyang talento sa musika, at ipinangako na panatilihing bukas ang kafe hanggang sa mabuhay siya mula sa musika. Matapos ang mga araw na ito na magkasama, ang mga babae ay nagkakaroon ng magandang impresyon kay Hayato. Ngunit dahil isang taon lang nag-apply si Hayato para umalis sa paaralan, hindi nila maiwasang mag-alala kung ano ang magiging buhay pagkaraan ng isang taon. Nang magmungkahi si Akane na gusto niyang pakasalan si Hayato, lahat ay natigilan. Bagamat ipinaliwanag niya noon na nagbibiro siya, pakiramdam nila ay labis silang nag-aalala. Isang araw, narinig ni Ryo sina Hayato at Shirajiko na nag-uusap tungkol sa isang malaswang bagay, na naging dahilan upang mapagkamalan niyang nagkaroon sila ng matalik na pakikipag-ugnayan. Hanggang sa binuksan niya ang pinto, nalaman niya na tinuturuan lang ni Shirajiko si Hayato na gumawa ng sandwich. Upang makuha ang atensyon ni Hayato, nagpasya si Ryo na sumama sa kanila. Sa panahon ng proseso, siya at si Shirajiko ay may hindi pagkakasundo. Gusto niyang gumawa ng napapanahon na sandwich, ngunit iginiit ni Shirajiko ang recipe na iniwan ni Sachiko. Pagkatapos, hiniling nila kay Hayato na maging hukom at pumili ng pinakamahusay na sandwich. Ngunit si Hayato ay kumain ng marami sa kanyang mga nabigong sandwich, hindi na makakain pa. Sa huli, natitikman nila ang mga sandwich ng isa't isa, na talagang masarap ito. Nang maglaon, napansin ni Oka na si Ami ay hindi masigla kamakailan, na hinihiling kay Hayato na bigyang pansin ang kanyang kalagayan. Pagkatapos ng pagmamasid, naisip din ni Hayato na si Ami ay talagang hindi aktibo gaya ng dati. Tinanong niya si Akane tungkol dito, nalaman na si Ami ay natalo ng kanyang kalaban sa isang karate practice match. Pagkatapos ay ipinatawag niya si Ami para sa isang pag-uusap sa pag-asa na siya ay mapapasaya. Masasabi niyang napakahina ng mood nito. Sa unang pagkakataon, sabi niya, napagtanto niya na ang kanyang mga kakayahan ay limitado. Nang marinig ito, pinaalalahanan ni Hayato si Ami na huwag kumapit sa isang nakapirming galaw. Siya ay malakas at may talento. Kung magagamit niya ang kanyang mga kakayahan ng may kakayahang umangkop, tiyak na mas malakas siya kaysa sa ngayon. Sa panghihikayat ni Hayato, nabawi ni Ami ang kanyang fighting spirit, na tuwang-tuwang ipinakita ang kanyang bagong galaw, para lang basagin ang bagong laptop ni Hayato. Galit na galit si Hayato kaya pinarusahan niya si Ami. Buti na lang at naabot na naman ng kafe ang pick nito, kaya hindi mo na kailangang mag-alala ni Hayato tungkol sa pera.
Dahil kapos sa tao ang kafe, gusto niyang humingi ng tulong kina Riho at Oka. Gayunpaman, nang hinanap niya sila, nagpapalit sila ng damit sa silid. Ito ay napaka-excited para kay Hayato, na tumitig sa kanila ng matagal. Nang maramdaman ang kanyang paningin, nahihiya si Oka kaya dali-dali niya itong itinapon palabas. Ang hindi alam ni Hayato ay talagang naghahanda lang sila para sa isang surprise party para sa kanya. Upang hindi malaman ni Hayato, maaari na lamang silang magpanggap na nagpapalit ng damit. Nang sarado ang kafe sa gabi, ipinagdiwang ng mga babae ang pagiging manager ni Hayato sa loob ng 2 buwan at nagpapasalamat sila sa pagbibigay sa kanila ng tirahan. Na-touch at humanga si Hayato. Bagamat nawalan siya ng buong pamilya, mula sa sandaling ito, pakiramdam niya ay mayroon na siyang bagong pamilya. Sa climax ng party, nakatanggap si Akane ng tawag mula sa kanyang ina. Para sa ilang kadahilanan, bigla siyang nalungkot. Sa araw na ito, napansin ng mga babae sa kafe na malaki ang pinagbago ni Akane. Dati ay malayo siya sa kanila, ngunit ngayon ay naging mas malumanay na siya. Iniisip ng lahat ng mga babae na ito ay dahil tinatrato sila ni Akane para sa pamilya, habang si Hayato ay ang tanging nakakaalam ng katotohanan. Naalala niya ang tawag sa telepono na natanggap ni Akane, na marahil ay may kaugnayan sa kanyang pamilya. Matapos makipag-usap kay Akane, nalaman ni Hayato na siya ay titigil sa kanyang trabaho sa kafe at isusuko ang kanyang pangarap sa musika. Nagpasalamat si Akane kay Hayato sa pag-aalaga sa kanya at pabirong nagtanong kung gusto niyang hawakan ang katawan nito. Tinanggihan ni Hayato ang kahilingan ni Akane, habang hinihiling lamang na makipag-date sa kanya kung gusto niyang ipakita ang kanyang pasasalamat. Sa araw ng date, dinala ni Hayato si Akane sa isang kafe, kung saan sinabi niya ang tungkol sa kanyang pagbibitiw. Hindi ito totoong date, dahil hindi pa sinabi ni Akane sa ibang mga babae ang tungkol sa kanyang pag-alis, nagpa siya si Hayato na makipag-usap sa labas. Pagka-uwi, gumawa si Akane ng huling tasa ng kape para kay Hayato. Gustong-gusto niya ang kafe kung saan lumikha siya ng maraming hindi malilimutang alaala. Ang tanging pinagsisisihan ay kailangan niyang talikuran ang kanyang karera sa musika. Iginagalang ni Hayato ang privacy ni Akane at hindi nagtatanong tungkol sa mga gawain ng kanyang pamilya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkusa si Akane na ihayag kung bakit siya aalis. Siya ay mula sa isang maimpluwensyang pamilya na sangkot sa negosyo ng iba't ibang lugar sa loob ng mahigit 200 taon, at siya lamang ang tagapagmana sa pamilya. Umaasa ang kanyang mga magulang na mamanahin niya ang negosyo ng pamilya, ikakasal, at magkakaanak. 1 taon na ang nakalipas, hiniling ni Akane sa kanyang pamilya na bigyan siya ng 1 taon para gawin ang gusto niya. Ngayong dumating ang deadline, tumawag ang kanyang ina upang himukin siyang umuwi sa lalong madaling panahon. Nagkunwaring walang pakialam si Akane, na sinasabing ito ang kanyang misyon, at handa siyang tanggapin ang kaayusan ng pamilya na magpakasal sa hindi niya kilala. Pinabulaanan ni Hayato ang kasinungalingan ni Akane. Napakasarap ng kape na ginawa niya, at alam niyang nasa mood siya na kasing pait ng kape. Sa sandaling ito, narinig ng iba ang kanilang pag-uusap, na humihiling kay Akane na huwag umalis. Naantig dito, hindi mapigilan ni Akane na ibuhos ang kanyang damdamin. Talagang ayaw niyang umalis dito, ngunit hindi niya mapigilan ang pag-aayos ng kanyang pamilya, at umaasa siyang matutulungan siya ni Hayato. Pumayag si Hayato sa kahilingan ni Akane at sinamahan niya itong makita ang kanyang ina. Ipinahayag ni Akane sa kanyang ina ang kanyang pagnanais na ipagpatuloy ang kanyang karera sa musika. Ngunit pagkatapos ma-reject ng kanyang ina, hindi na siya naglakas loob na magsabi pa. Lumaki si Akane sa ilalim ng mahigpit na tagubili ng kanyang ina at humanga sa kanya. Nang makita ang pananahimik ni Akane, hindi mapigilan ni Hayato na sisihin siya. Iniisip niya na kung wala man lang lakas ng loob si Akane na kontrahin ang kanyang ina, umuwi na lang ito at magpakasal. Sa udyok ni Hayato, nagpa siya si Akane na subukang kumbansihin ang kanyang ina. Maingat siyang naghahanda ng 1 tasa ng kape para sa kanyang ina, na gustong patunayan na hindi siya nag-aaksaya ng oras ngayong taon. Tumikim ng kape ang ina ni Akane, nagmuni-muni sandali, at sinabi kay Akane na siya ay isang diplomat noong bata pa siya, at natupad niya ang kanyang halaga at nakakuha ng kagalakan sa trabaho, kaya ayaw niyang magmana ng negosyo ng pamilya. Iba ang sitwasyon ni Akane sa kanya. Sa kanyang mga mata, walang target sa buhay si Akane. Sa halip na hayaan siyang mag-aksaya ng oras sa labas, ang pagpilit sa kanya sa kumpanya ng pamilya ay dapat na isang mas mahusay na pagpipilian. Hanggang sa natikman niya ang kape ni Akane ay napagtanto niyang hindi nag-aaksaya ng oras ang kanyang anak. Sa huli, isinuko niya ang kanyang plano na iuwi si Akane, na nagpapahintulot kay Akane na mamuhay ng gusto niya. Ito ay nagkakahalaga ng pagbanggit na ang ina ni Akane ay may maraming karanasan, nakita niya ang damdamin ni Akane para kay Hayato, at ipinaalala sa kanya na huwag magpapatalo sa iba pang 4 na babae. Pagkatapos ng Hunyo, si Hayato ay namimigay ng mga tseke sa oras at nag-anunsyo ng desisyon. Upang kumita ng mas maraming pera sa panahon ng tag-araw, nag-sign up siya para sa isang Obon Festival.
Ang bayad sa pagpasok ay nagkakahalaga ng 4 na buwan ng kanilang turnover, kaya dapat nilang doblehin ang kanilang pagsisikap upang mapaghandaan ito. Iminungkahi ni Oka na gumawa ng gimmick ng mga swimsuit beauties para makaakit ng mga customer. Pagkatapos ay nagsuot siya ng swimsuit na kanyang idinisenyo, tinanong si Hayato kung ano ang tingin niya dito. Pabor na pabor si Riho sa proposal ni Oka, at nagpalit din siya ng napaka-sexy na swimsuit. Sa kalaunan, kinuha ni Hayato ang alok ni Oka at pinuri ang kanilang mga figure. Sa pagsisimula ng pagdiriwang, nagbukas si Hayato ng isang beach hut sa tabi ng dagat. Ang mga magagandang babae ay naglilingkod sa mga customer sa mga swimsuit, na nagdudulot sa kanila ng mahusay na katanyagan sa unang araw. Gayunpaman, ang mga bagay ay hindi napupunta ng maayos. Dahil sa mainit na panahon at masyadong maraming trabaho sa cafe, nagiging sobrang irritable si Riho. Nang makita niya sina Hayato at Akane na nag-uusap sa bar, napagkamalan niyang tinatamad ang mga ito. Galit na galit, lumakad si Riho sa bar at marahas silang sinaway. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nahimatay siya dahil sa heat stroke. Habang nasa coma, napanaginipan ni Riho ang isang alaala ng kanyang pagkabata. Napagkamalan niyang si Hayato ang tumalikod sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Hanggang sa nagising siya mula sa pagkakoma ay hindi niya ito pinakawalan. Labis na nag-aalala si Hayato sa kanya. Hinihiling niya sa kanya na magpahinga ng mabuti sa bahay, at pansamantalang isantabi ang trabaho. Nang marinig ito, hinawakan ni Riho si Hayato at humingi ng paumanhin sa kanya. Siya pagkatapos ay inaangkin na nagkaroon ng isang bangungot, umaasang si Hayato ay maaaring manatili sa kanya. Sa tulong niya, nakatulog ng mahimbing si Riho at mabilis na gumaling. Nais niyang pasalamatan si Hayato, ngunit nakita niya itong nakikipag-chat sa 3 magagandang customer. May crush si Riho kay Hayato, kaya nagselos agad siya at pinuntahan ang mga babae na pinabalik sa kanilang upuan. Habang ang cafe ay nagiging mas sikat, maraming mga customer ang sumusubok na makipag-usap sa mga waitress. Sa ngayon, pinagsasamantalahan ng 3 lalaking customer si Riho, na nakita naman ni Ami at dali-dali niyang isinumbong kay Hayato ang pangyayari. Natuklasan ni Hayato na ito ang parehong mga gangster na nakilala nila sa pagdiriwang ng Sakura. Para iligtas si Riho, sinadya ni Ami na magsuot ng skeleton mask para bigyan sila ng babala na huwag manggulo ng mga waitress dito. Kinikilala ng mga gangster si Ami base sa kanyang hairstyle. Sa sobrang takot nila ay agad silang tumakas mula sa cafe. Sa isa pang araw, ilang reporter ang pumupunta sa cafe para kunan ang footage para sa paggawa ng espesyal ng Obon Festival. Nakapagtataka, nakilala ng isa sa mga reporter si Riho, na naging isang talentado at sikat na child star 15 taon na ang nakalilipas, at minsang nakipag-film ang reporter sa isang palabas sa TV kasama niya. Nang marinig ng mga customer ang kanilang pag-uusap, nagulat sila na si Riho ay nagtatrabaho bilang isang waitress sa isang cafe. Hindi matiis ni Riho ang daldalan tungkol sa kanya, nagmamadaling umalis sa cafe. Noong bata pa siya, nagsusumikap si Riho na lumahok sa paggawa ng pelikula sa mga palabas sa TV upang makuha ang pag-aproba ng kanyang ina. Ngunit nag-alala ang kanyang ama tungkol sa kondisyon ng kalusugan ni Riho at hindi inaprubahan ang kanyang sobrang schedule sa pagtatrabaho. Habang nagpasya si Riho na unti-unting umalis sa industriya ng entertainment, naghiwalay ang kanyang mga magulang. Ito ang nagparamdam kay Riho na ang kanyang mga pagsisikap ay walang kabuluhan. Hanggang ngayon, hindi niya kayang bitawan ang nakaraan. Nahanap ni Hayato si Riho sa tabi ng dagat, kung saan sinabi niya rito na nasanay ng husto ng kanyang mga karanasan bilang child star ang kanyang mga social skills. Hinahangaan niya si Riho at pinahahalagahan niya ang pagsusumikap at dedikasyon nito. Isa pa, pinapaalalahanan niya siya na huwag magpanggap na matigas sa lahat ng oras. Sobrang naantig si Riho na niyakap niya si Hayato at umiyak. Sa pagtatapos ng Obon Festival, sila ay umuwi. Isang araw, dumating sa cafe ang kambal na kapatid ni Oka na si Kika. Mababa ang tingin niya sa cafe na ito, at ang mga batang babae na nagtatrabaho dito ay tila walang kabuluhan, kaya hindi dapat tumira si Oka sa kanila. Siyempre, ang pinaka-intolerance para sa kanya ay ang manager na si Hayato. Mukhang napakahusay niyang manligaw sa mga babae, at hinulaan niya na may nahulog sa kanyang bitag. Iniisip ni Oka na napakasungit ni Kika at binabalaan siya na huwag saktan ang loob ng kanyang mga kaibigan. Sa hindi inaasahan, ang ugali ni Kika ay sobrang mayabang. Sinasabi niya na nagmula siya sa isang sikat na pamilya, at mula noong henerasyon ng kanyang lolo, ang kanyang pamilya ay mga estudyante sa Universidad ng Tokyo. Hindi may kukumpara sa kanya ang mga taong mula sa ilalim ng lipunan tulad ni Hayato. Ang mga salitang ito ay labis na ikinagalit ni Oka, at sinampal niya ng malakas si Kika. Sa galit nito, umalis si Kika nang walang salita. Humihingi ng tawad si Oka sa lahat bilang kapalit ni Kika. Kaya lang, hindi mapigilan ni Ami na magreklamo na medyo nakakatakot ang kapatid ni Oka. Bagamat humingi ng tawad si Ami kay Oka sa lalong madaling panahon, medyo nalungkot si Oka. Sa totoo lang, lagi na lang siyang nanghihinayang kay Kika.
Hindi siya na-admit sa Universidad ng Tokyo, at pagkatapos ay nag-major sa sining, na naging dahilan ng pagkabigo ng kanyang pamilya sa kanya. Sa makatuwid, ang pamilya ay umaasa kay Kika, at nagpataw ng labis na mahigpit na disiplina sa kanya, na, sa palagay ni Oka, marahil ang dahilan kung bakit nagiging napakasama ni Kika. Hindi niya matitiis na makita ang kanyang kapatid na si Oka na namumuhay ng kusa nito. Nang maglaon, nag-aalala pa rin si Oka tungkol kay Kika kahit sa trabaho, na nagresulta sa kanyang pagbasag ng tasa. Napagkamalan ni Shirajiko si Oka sa pag-iisip sa sinasabi ni Ami, na nagpapaliwanag na si Ami ay walang masamang intensyon. Maya-maya lang, lumapit si Kika sa pintuan ng kafe at narinig ang kanilang pag-uusap. Walang pumapansin sa kanya maliban kay Hayato. Habang nagtataka siya kung bakit siya nandito, nagmamadaling umalis si Kika. Nagkamali pala siya sa pag-iisip na binubuli ni Ami si Oka, balak siyang hanapin. Gayunpaman, bago niya harapin si Ami, narinig niya si Ami na nag-uusap tungkol sa paghingi ng tawad kay Oka, kaya napagtanto niya na lahat sila ay napaka-cute na mga babae at nagpasya siyang huwag gumawa ng gulo para sa kanila. Sa gabi, sinabi ni Hayato kay Oka ang tungkol sa pagbisita ni Kika, at inakala niyang narito siya para makipagkasundo kay Oka. Ngunit iniisip ni Oka na siya ay isang napakawalang kakayahan na nakatatandang kapatid na babae, at malabong lumapit sa kanya si Kika. Nakikita ni Hayato ang eksaktong kabaligtaran niya. Batay sa performance ni Kika kahapon, sa tingin niya ay nag-aalala lang ito sa kapatid niyang baka nakikipag-ugnayan sa masasamang tao. Iminumungkahi niya na magkita sila at sabihin ang kanilang tunay na iniisip. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dahil handa nang pumunta si Oka kay Kika, nagkusa si Kika na pumunta sa kafe. Sa panahon ng pag-uusap, sinabi ni Kika ang kanyang kawalang kasiyahan kay Oka. Idiniin niya na hindi niya hahayaang matukoy ng iba ang kanyang buhay, at pangarap niyang makapasok sa Universidad ng Tokyo, na walang kinalaman kay Oka. Ang ikinagagalit niya ay ang pagiging humble ni Oka sa bahay. Gayun din, pagkatapos na ma-admit si Kika sa Universidad ng Tokyo, umalis si Oka sa bahay para magtrabaho sa kafe na ito, na labis na nakalito kay Kika. Pumunta siya dito dahil nag-aalala sila ng mga magulang nila kay Oka. Magkatulad ang mga kagustuhan ng kambal, at madaling masabi ni Kika na ang cafe uniform ay dinisenyo ni Oka. Sa kasamaang palad, si Oka ay hindi kailanman nagdisenyo ng anumang damit para sa kanya. Nagmamadaling sinabi ni Oka na labis siyang nagmamalasakit sa kanyang kapatid, at tiyak na magdidisenyo siya ng maraming magagandang damit para sa kanya. Matapos malutas ang hindi pagkakaunawaan, inaalok ni Oka kay Kika ang pumpkin cake na ibinebenta sa kafe. Pagkatapos, pinuri ni Kika ang pagiging maingat ni Hayato. Kapag napagkakamalan siyang Oka ng mga babae, tanging si Hayato lang ang nakakakita sa isang sulyap na hindi siya si Oka at tinatanong ang kanyang tunay na pagkatao. Nagtataka si Oka kung paano niya sinasabi ang pagkakaiba, at ipinaliwanag ni Hayato na dinadala ni Kika ang bag sa kanyang kaliwa, habang si Oka ay karaniwang hawak ito sa kanyang kanang kamay. Dagdag pa, si Oka ang pinakamapagmahal na tao sa kafe, at naniniwala siyang hindi siya mananakit ng iba. Nang marinig ang papuri, bahagyang namula si Oka. Matatapos na ang summer, pati na rin ang kanilang beach hut. Nang makitang paunti-unti ang turnover, napagtanto ni Hayato na napakahirap magpatakbo ng kafe. Nang pagod siya sa mga problema sa negosyo, dinadalhan siya ni Akane ng isang tasa ng kape. Mayroong maraming mga libro sa silid ni Hayato, habang si Akane ay naaakit sa mga kumpletong gawa ni Kinosuke Natsumi sa bookshelf, at isang plano ng pag-amin ang lumitaw. Sa mga araw na kasama niya si Hayato, mas lumalalim ang nararamdaman ni Akane para sa kanya. Gusto niyang malaman kung sino ang gusto ni Hayato, ngunit iginiit nito na hindi siya interesado sa romansa. Upang makuha ang pabor ni Hayato, sinasadya ni Akane na ipakita ang kanyang sexing katawan at ipinagtapat sa kanya sa pamamagitan ng pag-quote ng mga tula ni Kinosuke Natsumi. Ang ganda ng mga bituin ngayong gabi, maaraw ba bukas? Ang talagang ibig sabihin nito ay, gusto kita, pwede mo ba akong sagutin? Nakuha ni Hayato ang pahiwatig ni Akane, ngunit malinaw na tinanggihan siya. Gusto lang niyang patakbuhin ang kafe na iniwan ng kanyang lola, na walang oras na mag-alala tungkol sa mga isyu sa pag-iibigan. Ayaw ni Akane na ma-reject ng ganito, nagsisinungaling na tinutukoy lang niya ang panahon at nag-overthink siya. Bukod kay Akane, mahal din ng ibang babae sa kafe si Hayato. Mahiyain ang mga magagandang babae, at hanggang ngayon sina Akane at Ami lang ang umami ng kanilang nararamdaman para kay Hayato. Si Akane, sa pag-aakalang may gusto rin si Riho kay Hayato, ay nagtanong sa kanya tungkol dito habang naliligo. Nakapagtataka, sinabi ni Riho na hindi niya iniisip ang tungkol sa pag-iibigan at gusto lang niyang tulungan si Hayato na patakbuhin ang kafe. Hindi siya pinipilit ni Akane na sabihin ang totoo, ngunit sinamantala niya ang pagkakataong ipahayag ang kanyang pagmamahal kay Hayato at idiniin na umamin siya sa kanya. Natamaan ng husto si Riho sa mga salita ni Akane. Magagawa niyang lokohin si Akane, ngunit hindi siya makakalaban sa kanyang puso. Habang namimili kasama si Hayato, naglakas loob si Riho na magtapat sa kanya. Ang sagot ni Hayato ay pare-pareho, at hindi siya mai-inlove sa sinuman hanggat hindi nasa tamang landas ang kafe.
Pareho ang ideya ni Riho, kaya tuwang-tuwa siya sa sagot. Nag-goodnight siya kay Hayato at nagmamadaling tumakbo pauwi. Nakatanggap si Hayato ng dalawang magkasunod na pagtatapat mula sa mga batang babae na nagpapabigat sa kanya. Isang araw, narinig ni Hayato ang dalawang dumadaan na pinag-uusapan ang kafe. Nagilty siya nang marinig niyang nag-aaway ang mga waitress dahil sa isang lalaki. Dahil pareho na sina Akane at Riho ay nagtapat ng kanilang nararamdaman kay Hayato, napagpasyahan niya na sila ay nagtatalo, at nagmamadaling bumalik sa kafe. Nag-aaway nga talaga sina Akane at Riho, pero ang dahilan ay medyo iniisip ni Akane na niloloko siya ni Riho, na sinasabi sa kanya na huwag palaging itago ang kanyang tunay na iniisip. Sa oras na bumalik si Hayato, naabot nila ang isang kasunduan ng patas na kompetisyon para sa pag-ibig ni Hayato, at sila ay napaka-harmonious ngayon. Pinagmasdan ni Ami ang buong proseso, ipinaliwanag kay Hayato na laro lang kung sino ang unang makakakuha ng kanyang puso. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napagkamalan ni Hayato na inaasar siya ng mga ito sa pamamagitan ng pagtatapat, na labis na ikinalulungkot niya. Si Akane, sa paniniwalang malapit ng matuklasan ni Hayato ang kanilang isip, ay hindi nagsasabi ng totoo. Hindi alam ni Hayato kung ano talaga ang iniisip ng mga babae. Anyway, ang mas pinapahalagahan niya ay kung paano mapataas ang turnover ng kafe, at nagpasya siyang bumuo ng isang kamanghamanghang bagong pagkain. Ang pinakamahusay na chef sa kafe ay si Shirajiko. Ngunit malapit nang magsimula ang isang bagong semestre, at naisip ni Hayato na aalis siya sa kafe balang araw. Kaya gusto niyang bumuo ng bagong pagkain kasama niya bago siya umalis. Sa panahon ng proseso, balak din niyang pagbutihin ang kanyang kasanayan sa pagluluto. Gayunpaman, nang malaman ni Shirajiko ang kanyang iniisip, hindi siya nasisiyahan at binigyang diin na hinding-hindi siya aalis sa kafe. Matagal nang may gusto si Shirajiko kay Hayato. Sa kasamaang palad, natuklasan niya kamakailan na parehong gusto siya ni Akane at Riho, at hindi siya ang uri ng makumpiyansa, na agad na nakakaramdam na mas mababa sa kanyang mga karibal sa pag-ibig. Pero kapag kasama niya si Hayato, hindi pa rin niya maiwasang ma-attract dito. Sa kalaunan, naglakas loob si Shirajiko para sabihin kay Hayato na siya ang unang nagkagusto sa kanya. Nang magulat si Hayato sa kanyang pag-amin, bigla siyang nag-alok na magkaroon ng intimate interaction sa kanya. Hindi nagtagal ay napansin ni Hayato ang mga pamunas ng alak sa mesa, napagtanto na siya ay nasa ilalim ng impluwensya ng alak, na ikinalito niya ng labis na hindi niya alam kung seryoso ang kanyang mga salita. Pagkatapos makatulog si Shirajiko, lumabas siya kasama si Hayato para mag-grocery. Noong panahong iyon, aksidenteng nalaman ni Hayato mula sa mga tindero na si Sachiko ay isang 3-star chef na sertipikado ng Mike Halen. Kakaiba, parang ayaw ni Shirajiko na malaman ito ni Hayato at pilit siyang inilayo. Ngunit si Hayato ay labis na nahuhumaling na malaman ang katotohanan. Sa ilalim ng kanyang pagtatanong, kailangang ibunyag ni Shirajiko ang kanyang kwento. Ang ama ni Shirajiko ay apprentice ni Sachiko, at nagtutulungan sila sa isang restaurant sa Spain. Isang araw, pumunta siya sa cafe upang bisitahin si Sachiko kasama ang kanyang ama, kung saan nakilala niya si Hayato. Sa oras na iyon, naghanda si Sachiko ng dalawang ice cream para kina Shirajiko at Hayato na mag-enjoy ng magkasama, habang si Shirajiko ay nadepa ng hinahanap si Hayato, nabangga ang isang masungit na lalaki. Dahil dito, nadungisan ng ice cream ang leather na sapatos ng lalaki, at nagtantrum siya kay Shirajiko. Maya-maya lang ay sumulpot si Hayato, kumuha ng tubo ng tubig at sadyang sinabuyan ng tubig ang lalaki. Nagpasalamat si Shirajiko kay Hayato, na gayunpaman ay nagsabing wala itong kinalaman sa kanya. Dahil masama ang loob ng lalaki kay Sachiko, labis siyang kinasusuklaman ni Hayato. Si Shirajiko ay naging interesado sa pagluluto, at nang siya ay lumaki, muli siyang pumunta sa cafe, umaasa na si Sachiko ang kanyang maging master. Nangako si Sachiko kay Shirajiko sa kondisyon na hindi ipahahayag ni Shirajiko kay Hayato kung bakit siya sumuko sa pagiging chef. Pagkatapos ng pag-uusap, hinanap ni Hayato ang profile ni Sachiko online. Sa kanyang palagay, magaling magluto si Sachiko kaya nakapagbukas siya ng restaurant sa Tokyo. Tinalikuran niya ang pagiging chef dahil nakaharang siya. Ayaw ni Shirajiko na makitang malungkot si Hayato, at sinabi niya kay Hayato na narinig niyang sinabi ni Sachiko na hindi niya pinagsisihan na iwan ang kanyang karera sa chef, at natutuwa siyang masaksihan ang paglaki ni Hayato. Sa loob ng 12 taon na kasama niya, napakasaya niya araw-araw. Naalala ni Hayato ang nakaraan nila ng kanyang lola at nakonsensya siya. Nangako siyang hinding-hindi niya hahayaan na magsara ang kafe. Nangako rin si Shirajiko kay Hayato na susuportahan niya ito ng buo. Ang ibang mga babae ay nakikinig sa kanilang pag-uusap, at labis silang na-touch sa kwento ni Hayato at Sachiko. Sa pagtatapos ng kwento, pumunta si Hayato at ang mga babae sa parke para sa isang picnic. Ipinagtapat ni Shirajiko ang kanyang pagmamahal kay Hayato sa harap ng lahat. Sa sobrang nerbiyos, hindi niya sinasadyang uminom ng alak ni Riho, at agad na nolasing, sinunggaban muli si Hayato. Para pigilan silang magkaroon ng close contact, ang ibang mga babae ay nagmamadaling humarang sa kanya.
Interestingly, si Hayato ay magiging tunay na couple ng isa sa mga babae sa hinaharap at magsisilang ng napaka-cute na batang babae. Ngunit hindi ibinunyag sa atin ng taga-sulat ng senaryo kung sino ang magiging asawa ni Hayato, at maaari na lamang tayong maghintay hanggang sa ipalabas ang susunod na season. Ang The Cafeteras and Its Goddesses, at The Quintessential Quintuplets, ay gawa ng parehong cartoonist, kaya medyo magkatulad ang kanilang mga plot. Parehong kwento ng lalaking bida at 5 magagandang babae. Dahil ang bawat isa sa mga batang babae ay pantay na mahalaga, wala kaming ideya kung sino ang pangunahing tauhang babae. Ngunit sa pangkalahatan, ang kalidad ng anime na ito ay medyo maganda. Ang lahat ng mga batang babae ay may kani-kanilang mga natatanging personalidad, at sila ay laging bukas palad upang ipakita sa atin ang kanilang mga sexy na figure. Kung nagustuhan mo ang ganitong uri ng anime, mag-iwan ng komento sa ibaba, at hahanap ako ng higit pang harem anime na i-recap. Gayon din, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel, at magkita tayo sa aking susunod na video.